Tuluyan na bang may impeach si Vice President Sara Duterte? Yan ang tatalakayan sa plenaryo ng House of Representatives dito sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City ngayong Lunes. Last week, inaprubahan ng House Committee on Justice ang kanilang committee report, kalakip ang 4 na articles of impeachment laban kay Duterte at ipinasa nila ito sa plenaryo. Kung sakasakaling matapos ang kanilang mga deliberasyon ngayong araw, kakailanganin ng hindi bababa sa 106 na mambabatas na bumoto pabor sa impeachment. Saka lamang ito tutungo sa Senado na siyang bubuo ng impeachment court para litisin si Duterte. Dati nang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na naniniwala siyang papasa ang articles of impeachment sa House sa suporta ng 215 mga mambabatas. Samantala, ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Oistro, lahat ng mambabatas ay maaari makilahok sa mga deliberasyon ukol sa impeachment, kabilang ang mga mambabatas na kaalyado ni Vice President Duterte. Pinabulaanan din ni Oistro ang mga pahayag na nakatatanggap umano ng katumbas na bayad ang mga kongresistang sumusuporta sa pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Sa kabilang dako nitong nakaraang linggo ay binabalaan ng Partido Demokratiko Pilipino ang sino mang mambabatas na susuporta sa impeachment na hindi na nila susuportahan ng mga ito pagdating ng 2028. Ang PDP ang political party na pinapangunahan ng ama ni Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaakusahan si Vice President Duterte ng maling paggamit ng confidential funds, pagkakaroon ng di umanong unexplained wealth, panunuhol sa mga opisyalis ng Department of Education at pagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Manatiling updated sa Inquirer para sa latest tungkol sa impeachment laban kay Duterte. Ako si Jason Sigales, nag-uulat para sa Inquirer.